Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa inyo, Miss Kay. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Danica. 32 anyos at may isang anak na kasalukuyang nag-aaral pa lamang sa elementarya. Sa kabila ng edad kong lampas na sa kalendaryo, ay masasabi kong may ibubuga pa naman ako kung pisikal na anyo ang pag-uusapan. Madalas kasing sinasabi ng mga taong nakakasalamuha ko na magkahawig daw kaming dalawa ni Christine Reyes. Maputi lamang ang kutis niya habang ako naman ay morena. Hindi naman sa pagmamalaki, pero kahit may konti na akong bilbil ay napapalingon pa rin naman ang mga kalalakihan sa tuwing dumadaan ako. Dahil kahit may isa na rin akong anak, dalagang-dalaga pa rin naman akong tingnan. Sa araw na ito, ay gusto ko lamang ibahagi sa inyong channel, Miss Kay, ang kwento ng aking buhay. Kung paano kami nagkaroon ng bawal na relasyon ng boy naming si Manuel habang nakasampa sa barko ang aking mister. Pero wag niyo muna sana akong husgahan agad at sana'y pakinggan niyo ang istorya ng aking buhay. At kung papaanong ang aking biyanan ang naging ugat upang ginusto kong makatakas sa relasyon naming mag-asawa. At sana'y kung maaari, ay makahingi na rin ako ng advice sa inyong mga listeners tungkol sa problemang kinakaharap ko. Huwag po kayong mag-alala, dahil tatanggapin ko at babasahin ko lahat ng komento sa inyong channel, Miss Kay. Huwag masyadong tulala at baka walang bumili, madam. Wika ng aking pinagkakatiwalaang boy at minsay tindero ko na rin na si Manuel, 29 anyos at binata pa. Madam, malakas ang boses sasabi pa nito nang makita akong tulala habang nagbabantay ng tindahan. Parang may kakaiba pa naman sa inyo ngayong umaga, madam. Tapos nakatulala lang kayo dyan. Para yatang mas lalo kayong gumanda. Nagpadala na ho siguro si Sir, no? Dagdag pa nito bago malakas na humalakhak sa kinatatayuan. Imbes na mainis sa mga kalokohan nito, ay natawa na lamang ako. Mga kalokohan mo talaga, Manuel. Nagawa mo pang magbiro ng ganyan kahit late ka na naman pumasok ngayong araw. Agad naman itong napakamot sa kanyang batok. At para bang saglit na naghanap ng maaari niyang maidahilan sa akin. Pasensya na, madam. Masyado ka kasing seryosong tingnan ngayong araw kaya pinapatawa ko lang kayo. Pampa-good vibes ba nung umaga? Wika pa nito. Nasa mood pa sana akong sermonan to, pero mas tumatak sa isipan ko ang huli niyang sinabi. Masyado bang halata ang stress sa pagmumukha ko? Tanong ko sa kanya. Para makasiguradong totoo ngang nahalata sa mukha ko ang matinding puyat at stress na dala ng pagmamanage ng negosyo at pagbabudget ng finances namin sa araw-araw. Hindi naman, madam. Anya na halatang nagdadalawang isip pa bago muling nagsalita. Medyo lang, kumukulubot na ho kasi dito. Agad naman akong nakaramdam ng hiya nang tinuro nito ang kanyang noo. Hindi ko pinahalata kay Manuel na nalungkot ako dahil sa sinabi niya. Kung hindi sinubukan kong gawin ang lahat para mapanatili ang normal na usapan sa pagitan naming dalawa. Siya nga pala, pwede mo bang linisan muna yung mga soft drinks bago ilagay sa ref? Maalakabok kasi ang mga yan nung binaba nila mula sa panel kanina. Yes, madam. Wala akong problema. Sumaludo pa to sa akin na para bang sundalo. Tsaka nakakalokong umiti. Kaya muling bumalik ang kulay ng mukha ko habang napapailing sa aking kinatatayuan. Puro ka talaga kalokohan, ano? Hayaan mo at bibigyan kita ng bonus ngayong araw. Sinabi ko na rin naman sa sermon na magiging busy tayo ngayong araw dahil magre-restock ako at sunod-sunod pa ang deliveries ng mga supplies. Salamat, madam. May pang... Ngumiti ito nang makahulugan sa akin. Kung kaya mabilis ko siyang binigyan ng babala.
Hay naku, kung mapupunta lang naman yan sa sugal, ay kakaltasan ko na lang yung sahod mo. Sabi ko habang masama ang tingin sa kanya. Walang bonus na mangyayari, nagkakaintindihan ba tayong dalawa? Minabuti kong asikasuhin na lang ang cash registry at baka mamaya ay maubos pa ang oras ko sa unlimited na kakulitan ni Manuel. Ito namang si Madam, hindi mabiro. Hindi ba pwedeng ipambibili ko lang yan ng bagong damit at medyas? Tumango lamang ako sa kanya habang nagbibilang ng barya. Mas mabuti pang ganun ang gawin mo nang matuwa naman ang babaeng nililigawan mo. Kahit kasi nagtatrabaho si Manuel sa amin bilang isang boy, ay masasabi kong madiskarte ito. Hindi siya ganoon kagapuhan, pero malakas ang appeal at kahit sinong babae ay madadala sa sense of humor nito. Siguro dahil na rin sa lumakitong sanay sa iba't ibang trabaho, kung kaya't mahalata ang muscle nito at magandang hubog ng katawan, kahit anong damit ang suotin niya. Kaya nga madalas ko itong pinagsasabihan na huwag magtatrabaho nang walang pang-itaas na damit. Kaya nga noong mabanggit ko sa asawa kong kumuha ako ng lalaking helper, ay nagdadalawang isip pa to. Pero sa huli, ay pumayag din siya dahil sinabi kong mapagkakatiwalaan naman ang taong napili ko. At malaking tulong kung arrangement at restocking ang pag-uusapan. Grabe ka naman, Madam. Pinamimigay mo na ba ako? Anya na para bang isang batang nagtatampo. Pwede, hindi naman kita anak eh. Napadabog na lamang siya sa kinatatayuan niya. Alam mo namang loyal ako sa iyo, Madam eh. Wala nga akong ibang binibilhan ng sabon panligo at shampoo, kung hindi dito pa rin sa tindahan. Minabuti kong huwag nang makipagbardagulan kay Manuel. Pero may iba namang sumingit sa usapan. Isang taong nagpahatid ng pinaghalong kaba at lungkot sa aking dibdib. Pwede ko bang may storbo ang masayang usapan niyo, Danica? Pabiro naman ang pagkakasabi nito. Pero ramdam kong may halo iyong mali siya, na para bang binibigyan na naman ito ng ibang ibig sabihin ang usapan naming dalawa ni Manuel. Wala naman akong nagawa kung hindi iwan ang cash registry para magmano at bigyan to ng kaukulang pansin. Magandang umaga ho, Ma. Sabi ko sabay kuha ng pinakamalapit na monoblock sa kinaroroonan nito. Makikiusap sana ako kay Manuel, pero para tong bula na biglang naglaho nang makita ang biyanan ko. Maging siya kasi ay may trauma na rin sa hindi maipaliwanag na ugali nito. Maupo ho muna kayo, Ma, at kukuha lang ako ng merienda. Imbis na tanggapin ang alok ko ay naupo lamang to, tsaka nagmamadaling tinitigan ang suot niyang relos. Huwag na, at hindi rin naman ako magtatagal, Danica. Naghihintay ng mga batchmate ko sa downtown. Maglalaro daw kami ng bingo at pusoy dos ngayong araw. Ganun ho ba? Dismayadong sagot ko. Nang may kinuha itong kulay puting sobre sa hawak niyang bag at nakumpirma ko na ang pakay nito sa akin. Dumaan lang ako para ibigay sa iyo ang allotment niyong mag-ina. Kahapon ko lang kasi nakuhang remittance ng asawa mo. Tapos ang dami niya pang bili na kung ano-ano. Kulang na lang bigyan niya ako ng mahabang listahan. Salamat huma. Iyon na lamang ang nasabi ko. Dahil ayokong marinig ang reklamo nito sa taong wala namang ibang ginawa kung hindi suportahan ang kanilang pamilya. Habang nakatitig si Mama sa akin, ay alam kong hinihintay niyang bilangin ko ang laman ng sobre. Pero hindi ko yun ginawa. Ramdam ko kasi sa titig nitong may iba pa siyang gustong sabihin sa akin. Siya nga pala, Danica. Binawasan ko yan ng 2,000 para pambayad sa kuryente namin. Kulang kasing binigay ng asawa mo para sa amin ang tatay niya ngayong buwan. Lihim akong napabuntong hininga dahil hindi ako nagkamali ng hula. Nabanggit niyo ho ba kay Rika ang tungkol dito? Pumayag po ba siya? Saglit akong natigilan dahil biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng biyanan ko. Alam kong nainis siya sa akin dahil napatanong ako,
Imbis na sabihin ang kadalasan nitong naririnig na sagot ko sa tuwing binabawasan niya ang allotment namin. Hindi na kailangan. Maiintindihan naman ng asawa mo ang sitwasyon namin ng tatay niya. Ang mahalaga, nakapagbigay pa rin ako sa iyo kahit kung tutuusin ay hindi naman na talaga kailangan dahil sa laki nitong tindahan mo. May halong pagtataray nitong sabi sa akin habang napapairap pa ang mga mata. Dapat nga nagbibigay ka rin sa amin paminsan-minsan. Wika pa nito habang tinitingnan ko ang sinasakyan nitong kotse papalayo sa convenience store. Ay para din akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Sabihin man kasing walang sinabing panginsulto ang aking biyanan sa araw na ito. Pero ginawa niya na naman ang nakagawian nitong kaltasan ang allotment naming mag-ina at subukin ang pasensya ko. Ay naku, mabuti naman at nakaalis na ang aswang. Si Manuel na parang kabuting biglang sumulpot sa likuran ko. Sinong aswang? May pagtatakang tanong ko sa kanya habang inaayos ko ang cash registry. Sino pa ba madam? Di yung biyanan mong maduga. Halos buwan-buwan ba namang kinukupitan ang perang hindi naman para sa kanya? Manuel, baka may makarinig sa'yo. Saway ko sa kanya. Tsaka napalingon na lamang para siguraduhin walang nakarinig sa sinabi nito. Agad naman siyang lumapit at tumayo sa kaha dahil alam nitong oras na para sunduin ko ang anak ko mula sa school. Pasensya na madam. Hindi ko kasi mapigilan ang inis na nararamdaman ko sa biyanan mo. Mas pinili kong manahimik kahit ang totoo ay ganun din ang nararamdaman ko sa mga oras na to. Kung siya naiinis dahil nakikita niya ang ginagawa sa aming mag-ina ng biyanan ko, mas lalo naman akong ilang taon nang nagtitimpi alang-alang sa asawa ko. Alam mo madam, walang magandang mapupuntahan ang pagiging sobrang bait niyo. Inaabuso na kayo. Hinahayaan niyo pa rin. Nilaalamangan na kayo, binabaliwala niyo pa rin. Baka maaga kayong kunin ni Lord sa ginagawa niyong yan. Kahit may halong biro ang sinabi ni Manuel, ay alam kong totoong opinyon yon mula sa kanya. Isang bagay na halos ilang taon ko na ring binabaliwala. Dahil ayokong pagmulan yon ng hindi pagkakaunawan naming mag-asawa at gusot sa pamilya nito. Nang araw na yon, akala ko magagawa kong daanin na lamang sa pamimili ng grocery ang stress na nararamdaman ko kay mama. Pero hindi ko kinaya. Kung kaya naman baon ko pa rin to habang kausap ko sa tawag ang aking asawa. Kumusta love? Anya habang titig na titig sa akin mula sa screen. Sinadya ko kasing ayusan ng konti ang aking sarili at maglagay ng medyo makapal na make-up sa pagbabaka sakaling maitatago noon ang mga wrinkles na tinuro ni Manuel kanina. Eto, medyo pagod pero ayos lang naman love. Nagawa naming matapos ang lahat ng mga kailangang ayusin kanina, kaya bantay tindahan na lang ako bukas. Kahit papaano, nakapag-beauty rest naman na ako ngayong gabi. Pagsisinungaling ko. Ang sipag talaga ng asawa ko. Napangiti na lamang ako sa papuring binigay ni Ricky sa akin bago sumagot. Siyempre, ayoko namang tumunganga na lang dito habang subsub ka sa trabaho. Gusto kong makatulong man lang kahit konti dahil ayokong maging pabigat sa'yo. Hindi ko alam kung naramdaman niya ang bigat sa mga sinabi ko. Lalo na talagang nahihirapan akong magpanggap ngayong araw na okay lang ang lahat. Kahit kailan, hindi naman kayo naging pabigat sa akin, tandaan mo yan. Mas pinili kong huwag na lamang sumagot upang maiwasang mapunta sa iba ang usapan. Tulog na bang anak natin? Oo, kanina pa. Napagod yata sa school. Akala ko may iwasan ko ng usaping pera sa pamamagitan ng achievements ng anak naming si Twinkle. Pero para akong pinaglaruan ng tadhana pagkatapos. Siya nga pala. Nakuha mo na ba yung pinadala ko? Sarado 40,000 yun. Para may maitabi ka naman ngayong buwan, maliban sa babayaran mong amortization ng bahay. Groceries, at para na rin sa pangangailangan yun ng anak natin. 40,000? Hindi ko napigilan ang huwag mapataas ng boses. Habang inaalala ang perang laman ng sobre,
bago ko sinamang anak namin sa mall para makapag-grocery at bumili na rin ng konting request ito. Bakit parang gulat na gulat ka? Kasi naman, saglit akong natigilan, pero kusa namang bumukas ang mga labi ko. Kasi 28,000 lang ang binigay sa akin ng mama mo kanina. 30,000 sana, pero binawasan niya raw ng 2,000 pambayad nila ng kuryente dahil kulang daw yung pinadala mong allowance sa kanila. Pansin kong napabuga siya ng marahas na hininga sa narinig. Ganun ba? Sinigurado ko namang maayos ang pagkakahati ng padala ko ngayong buwan. Imposibleng kulangin siya. Sobra pa nga dapat. Hanggat maaari, ay iniiwasan ko sana ang usapang pera at hatian. Pero sinamantala ko na ang pagkakataon dahil wala rin naman akong magagawa, lalo na't doon na napunta ang usapan naming dalawa ni Ricky. Love, wag mo sanang mamasamain pero hindi ko nagawang tapusin ang sasabihin ko nang bigla siyang sumingit. Hayaan na lang natin si Mama Love at sa susunod na buwan sisiguraduhin kong makakapagtabi ka na. Babawi na lang ko sa inyo ni Twinkle, okay? Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Love, may request sana ako sa iyo Kung pagbibigyan mo lang naman ako, pero depende pa rin naman to sa magiging desisyon mo. Ano yun? Malalim ang boses niyang tanong. Baka naman pwedeng sa akin mo nalang ipadala yung allotment namin ni Twinkle. Hindi lang naman kasi itong unang beses na binabawasan ng mama mong padala mo para sa amin ng anak natin. Buwan-buwan niya akong kinakaltasan, kahit pinapadalhan mo rin naman sila. Mas malaki nga lang ngayon, dahil sumobra naman ang 10,000 binawas niya. Sinubukan kong ipaliwanag sa aking mister ang lahat, sa pagbabakasakaling makakatulong ang pagsasabi ko ng buong katotohanan, pero natahimik lamang to. Hindi naman kita pinipilit na sumunod sa sinasabi ko, love. Ang sa akin lang naman, sinusubukan ko lang makiusap sa'yo bilang asawa mo. Hindi naman sigurong malaking kabawasan yun, di ba? Ayoko mang makaramdam ng frustrasyon sa reaksyon ni Ricky. Pero biglang naglaho ang pagiging kalmado ko nang marinig ko ang naging sagot niya. Baka kasi masamain ni mama Ayokong bumalik na naman ang malamig na treatment niya sa'yo, tulad nung bagong kasal pa lang tayong dalawa. Hindi ba't yun din ang naging rason kaya bumukod tayo at nagpatayo ng maliit na negosyo? Kasi ayaw mong tumira dun sa bahay kasama nila at gusto mong magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Matiim ko siyang tinitikan. Love, wala namang nagbago Parehas pa rin naman ang treatment ng mama mo sa akin. Mas lumala pa nga ngayon. Sinabihan pa nga niya ako kanina na dapat nagbibigay daw ako sa kanila ng parte sa kinikita natin sa tindahan. Kahit kinukupitan niya na nga ng sobrang laking allotment na pinapadala mo. Maduga sa pinakamaduga ang mama mo, Ricky. Ayoko sanang sagutin siya ng ganun, pero hindi ko na napigilan. Ramdam ko kasing unti-unti na akong kinakain ng emosyong nararamdaman ko. Huwag mo naman sanang pagsalitaan ng masama si Mama Love. Ricky, nagsasabi lang ako ng totoo sa'yo. Sabi ko habang hindi siya binibitawan ng tingin, kahit sabing sa video call lang kami nag-uusap. Gusto ko kasing maramdaman niyang seryoso at desidido na ako sa lahat ng mga sinasabi ko. Sabihin na nating totoong binabawasan ni Mama ang padala ko sa'yo buwan-buwan. Pero hindi naman tamang magsabi ka ng ganyan. Tsaka bakit mo lang ngayon sinabi? Dahil nalaman mong malaki ang kinuha ni Mama sa allotment? O dahil pinapakialaman niya na naman ang mga galaw mo? Agad ako nakaramdam ng inis sa pinatutunguhan ng usapan naming dalawa. Ni minsan, wala kang narinig na reklamo galing sa akin dahil malaki ang respeto ko sa mga magulang mo, Ricky. Pero bakit pakiramdam ko, ako pa ang mali ngayon? Pagsasabihan ko si Mama kung yun ang gusto mo. Giit niya. Ibang solusyon ang kailangan ko, Ricky. Bigyan mo naman ako ng karapatang magdesisyon para sa pamilya natin. Hindi lahat na lang ng bagay kailangang dumaan sa mama mo. Maging allowance naming dalawa ni Twinkle
At pambayad sa bahay natin. Sa kanya pa rin ba dapat? Alam mo namang nakikinig sa akin si Mama, hindi ba? Hindi na mauulit yun kapag napagsabihan ko na siya. Umiling ako. Alam kong mauulit at mauulit pa rin to, Ricky. Ganito na lang. Kung wala kang tiwala sa akin at sa tingin mo'y lulustayin ko yung perang pinaghihirapan mo, pwede mong hatiin sa dalawa. Kada kinsenas at katapusan, kahit walang pasobra, allowance na lang ng anak natin at pambayad sa bahay. Wala akong sinabing wala akong tiwala sa'yo, kaya ako pinapadala kay Mama lahat. Pakiramdam ko habang magkausap kaming dalawa ng aking mister, ay lalo lamang nitong hindi naiintindihan ang pinagmumula ng mga hinaing ko at kung bakit mas pinili kong magsumbong na sa kanya. Kung may tiwala ka sa akin, bakit ganito ang nangyayari, Ricky? Puro ka mama, mama, mama. Hindi naman sa sinisira ko ang relasyon mo sa pamilya mo, lalong-lalo na sa mama mo. Alam mo namang mahalaga din sila para sa akin. Pero Ricky, may sarili na tayong pamilya eh. Hindi naman problema sa akin na buwan-buwan mo silang binibigyan. Pero ramdam ko kasing may mali nang nangyayari. Tama na, Danica. Sa totoo lang, sinusubukan kong unawain ang lahat, Ricky. Kahapon nagmamadring umalis ang mama mo para makipaglaro ng bingo sa mga kaibigan niya. Hindi siya nangihinayang na isugal ang ilang libo. Pero binabawasan niya ang padala mo sa amin dahil kinukulang kuno siya ng pambayad sa kuryente. Hindi ko inaasahang mauuwi. Sa malaking away ang simpleng pakiusap ko sa aking asawa. Umabot na kaming dalawa sa puntong tinawag ko na siyang Mama's Boy. Dahil para bang maluha-luha na itong nakatingin sa akin na parang bata dahil sa galit na nararamdaman ko para sa aking biyanan. Alam ko namang mali ang magpadala ko sa matinding sama ng loob. Pero hindi ko na talaga kinaya ang aking emosyon. Sabi nga nila, huwag mong sagarin hanggang hindi napupuno ang salop. Ngunit ano bang magagawa ko kung sinasadya naman ng mama niyang ubusin ang pasensya ko? May problema na naman ba, madam? Dahan-dahan akong napalingon nang marinig ang mahinang boses ni Manuel mula sa aking likuran. Agad naman akong napalingon at napabugan na lamang ng marahas na hininga. Tapos ka na bang magbuhat ng bigas, Manuel? Magsara muna tayo ngayong araw. Wala rin namang masyadong bumibili at masyado pang mainit ang panahon. Ganon kabilis na sumibol ang pag-aalala sa mga mata nito. Bakit ang aga naman yata? Masama ho bang pakiramdam niyo? Bagyang gumalaw ang kanang kamay ni Manuel na para bang nagtangka siyang hawakan ng aking noo, pero mabilis din itong pinigilan ang sarili. Okay lang ako, Manuel. Gusto ko lang talagang magpahinga ng maaga. Walang buhay kong sambit. Bumuntong hininga naman to habang hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Gusto niyo bang ako na munang magbantay hanggang gabi, madam? Kahit wag na kayong mag-iwan ng malaking halaga. Konting barya na lang para may panukli ko sa mga bumibili. Dahil na rin sa kagustuhan kong makapagpahinga, ay tinanggap ko ang alok ni Manuel. At hindi ko inaasahang doon na rin mag-uumpisa ang lahat. Dumaan ang araw, linggo at buwan. Walang video call o kahit simpleng hi, hello o kumusta man lang kaming natanggap na mag-ina. At kahit nakiusap akong sa akin na lang niya ipadala ang pera, ay hindi pa rin yun o hindi ako sinunod ng aking asawa. Nanatiling ang biyanan ko ang humahawak ng pera at ibinibigay na lang sa amin kada buwan. Doon na ako tuluyang sumuko sa relasyon naming mag-asawa dahil alam kong mas pipiliin ito ang ina kesa sa akin na asawa niya. Mabuti na lang talaga at bare months na kung kaya't medyo malakas rin ang benta ng aming store. Hindi rin pumupunta sa tindahan ang magaling kong biyanan, pero minsan napapansin kong sinasadya ng sasakyan nilang dumaan sa tindahan tsaka paparada ng ilang minuto na para bang naghahanap ng hindi magandang maibabalita sa aking asawa. Kung sino pa yung dapat na tumutulong sa amin bilang isang pamilya,
ay sila pang naging rason kung bakit nawala ng haligi ng tahanan ang pamilyang binuo namin noon sa pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Alam kong mali, pero nagsilbing takbuhan ko si Manuel ng mga oras na iyon. Ang taong naging saksi kung paano ako itrato ng aking biyanan sa tuwing dumadalaw ito sa tindahan, maging ang buwan-buwan nitong pagbabawas sa aming allotment. Kay Manuel ko nakita ang isang pagiging mabuting asawa at isang ama, dahil nakikita ko ang closeness nila ng aking anak, kaya't masasabi kong napakaswerte ng babaeng mamahalin nito. Noong una ay masasabi kong wala namang commitment sa pagitan naming dalawa ni Manuel. Pero ang mga sumunod na eksena ang siyang nagpabago sa relasyon naming dalawa bilang mag-amo. Isang gabing natapos kaming magsara ni Manuel ay nagkayayaan kaming tumagay muna ng Red Horse. At dahil sa kagustuhan ko ring kalimutan ang aking problema, ay nagpangalango ako sa alak. At sa pagtititigan namin ni Manuel, ay may kung anong nagtulak sa akin upang halikan siya. Hanggang sa inihiga niya ako sa sahig ng tindahan. At doon namin pinagsaluhan ang unang kataksilang nagawa namin. At ang kaganapang yun ay naulit pa ng ilang beses. Hindi ko alam kung paano kami humantong sa ganun. Pero siguro isa na sa naging rason ko kung bakit ako bumigay sa kanya ay dahil mas naging asawa pa siya kesa sa aking sariling asawa. Alam kong maling magtaksil, pero hindi ko na mapigilan ang aking sarili miski dahil unti-unti na akong nahuhulog kay Manuel. Sabihin man nating wala siyang mataas na pinag-aralan kaya hirap itong makakuha ng magandang trabaho, ay hindi naman siya nahuhuli kung kabutihan ng puso at diskarte sa buhay ang usapan. Masipag si Manuel, at kahit minsan ay dinadaan nito sa biro ang lahat ng usapan, ay bigla naman siyang nagbabago kapag seryoso na ang usapan. At nakikita ko sa kanya kung gaano niya ako pinahalagahan. Hindi ko tuloy siya maiwasang huwag ikumpara sa asawa kong magmula nung kinasal kami, ay hati pa rin ang desisyon sa pagitan namin at ng kanyang pamilya. Grande ang naging church wedding naming dalawa ni Ricky noon, kahit ang hiniling ko lang naman dito ay isang simpleng kasal, dahil na rin sa kagustuhan ng mamagulang niya. Kung kaya naman wala kaming nagawa noon, kung hindi paghatian ang gastos at bawasan ang naitabi naming pera sa bangko. Maging sa panganganak ko ay sumunod din kami sa suhestyon ng mga tong sa private hospital ako manganak. Kahit gusto ko sanang sa pampublikong hospital na lang, dahil kaya ko naman ng normal delivery. Laking tipid pa sana namin ang mga oras na yun, lalo na nung nalaman naming mahina ang milk supply ko at mapipilitan kaming i-formula si Twinkle. Napilitan ding sumampa ng barko ang asawa ko, kahit hindi pa man tumutungtong na 5 buwan ang anak namin, dahil na rin sa kagustuhan ng mama niya. Sayang daw kasi ang oras at kakayanin ko naman daw alagaan ng bata habang nagbabantay ng tindahan namin na noong mga panahong yun ay sari-sari store pa lamang. Alam ko namang may kasalanan din ako dahil binaliwala ko ang mga red flags na napapansin ko noon. Masyado kami naging masunurin hanggang sa hindi ko napansing tuluyan na ring nawala ang privacy naming mag-asawa. Pero hindi ko naramdaman ang mga bagay na yon sa piling ni Manuel. Malaya akong nakakapagdesisyon sa lahat ng bagay nang walang iniisip na iba at buong suporta naman ang natatanggap ko mula sa kanya. Tulog na ba si Twinkle? Tanong ni Manuel. Napalingon na lamang ako sa kanya. Oo, kakatulog lang. Mahina ang boses kong sagot sa kanya, tsaka tinanggap ang inaabot itong susi. Sabi ko naman sa'yo, kaya kong isarado ng mag-isang tindahan mamaya eh. Hindi ba't birthday ni Twinkle ngayon? Birthday niya nga. Binigyan ko na siya kanina ng regalo. Nakakaloko naman siyang ngumiti sa akin. Tsaka mabilis akong niyakap mula sa likuran. Hindi ba pwedeng dito muna ako? Para makaiwas ng tagay. Ayokong pumasok ng lasing bukas at baka mapagalitan mo lang ako.
Mahina akong natawa sa sinabi ni Manuel. Hindi mo naman ako nanay, bakit naman ako magagalit sa'yo? Hindi nga kita nanay. Maitim niya akong tinitigan, bago matamis na ngumiti sa akin. Pero pwede ka maging nanay ng mga anak ko. Ang kilig na nararamdaman ko mula sa huling banat ni Manuel ay siyang muling nagbukas ng pinto para pagsaluhan naming dalawa ang bawal naming relasyon. Alam naming mali, pero hindi na mapipigilan. Saglit naman siyang natigilan at napangiti na lamang nang makitang namumungay ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Ganyan nga, Danica. Ayokong nakikita kang malungkot at stress araw-araw. Hindi ako nakasagot at napakagatlabi na lamang habang sinasagot siya sa pamamagitan ng tingin. Ngulit ilang sandali lamang, ang akala kong matamis at payapang gabi sa pagitan naming dalawa ni Manuel ay natuldukan ng magkakasunod na doorbell. Kapwa kaming dalawa natigilan at nagkatitigan kami. Nagpa siya akong labasin kung sino man ang naroon nang biglang bumungad sa akin si Ricky, ang aking asawa. Hindi mo sinasagot ang tawag ko, love. Ginamit na naman ba ni Twinkle ang cellphone mo? Imbis na mapangiti, ay natulala na lamang ako nang makita ang mga maletang hawak ng aking asawa. Agad akong niyakap ni Ricky, pero imbis na yakapin ito pabalik, ay naluha lamang ako sa aking kinatatayuan. Binalot kaagad ang puso ko ng walang katapusang mga katanungan. Naramdaman ko na lamang ang pagbuntong hininga nito bago niya marahang naisandal ang ulo sa aking balikat. Hindi naman ako nag-aalala na baka mahuli niya si Manuel na narito sa bahay dahil malamang sa mga oras na ito ay nakalabas na to sa likod ng bahay namin. Mahabang paliwanagan ang nangyari, pero katahimikan lamang ang naisasagot ko kay Ricky dahil alam kong mas malaking kasalanan ang nagawa ko sa kanya. Isang pagkakamaling alam kong nagawa ko lamang, hindi dahil sa sobrang sama ng loob ko, kung hindi dahil na rin sa kagustuhan kong makalaya mula sa mundong pinagdalhan sa akin ni Ricky. Siguro makasarili mang tawagin. Pero nagising na lamang kasi akong wala nang nararamdamang pagmamahal sa aking asawa. Sinubukan ko naman siyang bigyan ng pagkakataon. Alam ng Diyos na sinubukan ko ang lahat alang-alang sa kapakanan ng aming anak. Pero hanggang pangako lang kasi ang mga salitang binitawan sa akin ni Ricky. Buong akala ko'y magbabago siya, pero nanatili itong mama's boy hanggang umabot sa puntong maging ang takbo ng convenience store ay pinapakialaman na rin ng biyanan ko sa kadahilan ng malaki raw ang investment ng kanyang anak at dito na rin kumukuha ng pera si Ricky para may maibigay sa kanila buwan-buwan habang hindi pa ito sumasampa. Hindi ko na alam ang gagawin. Nahihirapan na ako. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ako magtitiis. Dahil lamang natatakot ako mawala lahat ng mga nakasanayan namin ni Twinkle. Ang convenience store na pinaghirapan kong palaguin sa loob ng mahabang panahon. Maging ang masaya at kumpletong pamilyang pinangarap ko para sa aking anak. Pero paano naman ang buhay na maaari naming mabuo kasama si Manuel? Paano kung sa piling niya, hindi na namin kailangan pang magtiis? Basta sakaling doon, maramdaman namin ang kalayaan at kaligayahang hinahanap naming mag-ina. Kailan ba pwedeng maging tama ang isang bagay na sa umpisa pa lamang ay mali na sa paningin ng lahat? Pwede ba akong maging makasarili kahit ngayon lang? Gustuin ko man kasing tuldukan ang ugnayan naming dalawa ni Manuel. Ngunit hindi yun ang dinidikta ng puso ko ng mga oras na yun. Alam ko sa sarili ko na gusto ko si Manuel at ayokong mawalay sa kanya. Ngunit paano? May asawa na ako. Ano ba ang pipiliin ko? Ang maging masaya ako sa piling ni Manuel? Ang piliing kumpleto pa rin ang aking pamilya alang-alang sa aking anak? Naguguluhan ako. Sana'y matulungan niyo ko.
Nais ko pong mabasa ang inyong mga komento. Nagmamahal, Danica.